James for three. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM K Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings lang po sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin, si Epifanio Salvador, Ben and Maricar Loriaga, Romulo Bolgado, Rosemary Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Gregorio Junior Tan, Ruben David, Lordan Molyon, Anita Tejada Colon, Tess Bagtas Dehan, and Aaron Ray Gacho. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, ang guest natin ay former volleyball player at ngayon ay isang volleyball coach. Pusong kampyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Magandang hapon mga kagapay. Our guest is a volleyball coach and now a coach of impact and influence. Siya po ay coach ng men's and women's volleyball coach ng Pan Pacific College dito po sa Urdaneta, Pangasinan. Let's all welcome Coach Romy Vergara. Hi, Coach Romy. Hello, Coach Jojo. First of all, thank you for having me here to your radio program, no? And honestly, natutuwa ako na na-invite niyo ako to share I think some of my experience. Simula pa nang ako ay isang atleta hanggang sa ngayon na naging coach na rin ng volleyball. And I hope magkaroon man lamang ng konting encouragement sa mga makakapanood ang mga experience natin dito sa sports, sa larangan ng volleyball. Coach Pedro. Coach Romy, no? Alam mo, ang volleyball is catching up dito sa sport of basketball dahil pag sinabi mong Philippines, ang number one sport is basketball, no? But because yes, po. Yung volleyball games now are being televised, thank you, no? Dito sa television na biglang sumikat ang volleyball. Paano ba nag-umpisa ang pagiging player mo as a volleyball player? Yes, Coach Jojo, no? Actually, nagsimula ang aking journey sa pagiging volleyball player when I was in high school. So, merong isang coach nung high school ako, way back, I think, almost 30 years ago. Mga 30 years ago, no? Nakita niya ako, sabi, may height ka, baka gusto mong try na maglaro ng basketball. Well, alam mo naman, pagka Pilipino, most of us ay marunong mag-basketball. Actually, nung panahon na yun, medyo madalang na nagpa-volleyball sa amin eh. Sabi niya, baka gusto mong itry. And then sabi ko, sige po sir, subukan natin. And then nagsimula, nag-practice, natuto ng kahit paano. And then, during our regional meet sa Central Luzon, actually, Region 3, may mga coaches na nag-scout from Manila. Yun na nga sa katauhan ni Coach Sammy Akailar na naging aking coach and mentor na rin po. No? Yan, from Perpetual, and naging coach din siya sa Philippine team, and naging coach din siya ng
marami pa, Signal, Dr. Sabod's Doctor. And then, doon nagsimula ang journey ko na from regional sa high school, na-recruit ako papunta sa Maynila. And then, naging varsity ako. Una sa St. Francis, kung alam mo yung St. Francis of Assisi College, ano? Yung SPAC team before. So, ganun po nagsimula, Coach Jojo. Napansin lang ako ng isang teacher, isang coach sa high school. And then, nagtuloy-tuloy na. Mm. Coach Romy, saang lugar ka ba? Saang probinsya ka na-discover na ikaw ay naglaro dito sa anong high school sa iyong probinsya? Yes, yung pong probinsya ko ay Cabanatuan City, no? Sa Marciano del Rosario National High School. So doon po ako nagsimulang naglaro and then doon ako na-discover. Actually, na-recruit ako sa Olongapo. Ano po? Olongapo. Yun ay regional meet po namin nung nakita kami doon during that time. Binanggit mo na mahilig kang mag-basketball and ano ba ang height mo and paano to nakatulong sa pagiging volleyball player? Yes, Coach Jojo. Ang height ko po ay 5'11", 5 feet and 11 inches. Actually, almost 6 flat na rin. Kaya naglalaro din talaga kami ng basketball before. So, I think ang naging advantage ko kahit noon na hindi pa ako marunong since may konting height, kaya na-invite ako na baka gusto mong sumali since yung skills naman ay naituturo. Total, meron ka naman ng height. Parang ganun yung naging, parang ganun yung nasa isip ng naging coach ko before, Coach Jojo. Coach Romy, hindi kasi lahat naglalaro ng volleyball, no? And dito na-discover ka, nabigyan ka ng pagkakataon, and then eventually tinuruan ka, na-discover ka sa isang regional meet sa Olongapo, and eventually ito yung naging passport mo, no? Passport mo to greener heights, and na-recruit ka ni Coach Sammy Akailar. And Sammy Akailar, yes. No? Si Coach Sammy Akailar ay naging national coach. Kung national coach ka, ibig sabihin magaling ka, no? To be the national coach of the volleyball team of the Philippines, no? And because of that, nakita niya na siguro may talent may talent tong si Coach Romy. Kailangan na lang i-develop ang skill. Daling ko sa perpetual, pero una muna, no, binanggit niya sa St. Francis, no, College. Sa mga nakikinig, pag sinabing St. Francis, kilala sila sa basketball. 3 players ang kilala dyan. Si Yancy De Ocampo, si Rani Del De Ocampo, at saka si Ervin Soto, yung tatay ni Kai Soto. Pero may pangapat na sumikat naman. Pero sa larangan naman ng volleyball, si Coach Romy, tell us your story from St. Francis. Ikaw ay napunta sa Perpetual. Actually, Coach Jojo, yung may mga kasama kami na lumipat ng Perpetual. Kasi meron kang choice pag kay Coach Sammy. Pwede ka sa St. Francis and pwede ka sa Perpetual. Isa ako sa mga nag-stay. Actually, nag-stay ako sa St. Francis, Coach Jojo. Hindi ako lumipat ng Perpetual. Yun ang naging, yes, Coach Jojo. Ayun, ang naging story ko noon, no? During that time, minsan pumapatok sa isip ko alam mo, Coach, nung una akong salta sa Manila, parang probinsya. Ilang beses kong naisipan na mag-quit na, lalo yung mga first few weeks. Minsan kapag gabi, naisip ko na pwede naman ako mag-aral sa amin. Parang ang hirap ata dito sa Manila, ang hirap ng training, parang gusto ko nang umuwi. And praise God, nagpatuloy na until nakagraduate at ayun nga, ngayon ay isa na ring volleyball coach dito sa Pangasinan. So, from Cabanatuan to St. Francis, no? Tama, no? Sa St. Francis, yes, Coach. And dito ka rin nagtapos. Tama ba? Dito na rin ako nagtapos, Coach. Yes, Coach. Yes, Coach. And ano yung pinakamalaking adjustment coming from the province and now being in Manila? Yes, Coach.
I think ang pinakamalaking adjustment para sa akin, unang-una ay yung napalayo ako sa aking pamilya. Siyempre, coach, no, alam naman natin kahit paano sa probinsya, yung mga nanay natin talagang ginagawa lahat eh. Yung kahit college ka na, minsan kahit high school or college, yung nanay mo pa rin na naglalaba. Ganyan yung mga mother sa probinsya eh. Naglalaba, sa umaga eh, may nakaluto ng almusal, kakain ka na lang, papasok ka na lang, tapos pag uwi mo, hubarin mo na lang yung uniform, bahala na yung nanay mo naglalaba. Ganun po yung naging practices eh, most likely sa province. Pero nang pagpunta ko sa Manila, of course, walang magulang, walang pamilya, lahat ikaw ang gagawa. Ba, sa pagkain, napoprovide naman ng school, pero yung mga paglalaba, lahat-lahat, tsaka yung guidance ng family, wala po doon. Yun yung isa sa pinakamahirap na adjustment sa akin, bukod pa sa training system po. Palagay ko yun ang pinakamahirap, coach. Yung bigla kang malayo sa pamilya mo. Mm. So, syempre, yung adjustment no from province, iba yung pace of life eh. Medyo mas mabagal. Yes. Tapos pagdating dito sa Metro Manila, hindi ka lang nag-aaral, ikaw pa ay nag-iensayo, and then minamanage mo yung oras, no? And paano mo na-manage yung oras being a player and being a student? Yes, coach. Yun nga din ang isa sa mahirap na kasi during our time, nag-aaral kami sa umaga and then ang schedule ng training namin ay gabi. Hello, coach? So, papasok kami ng morning kasi 8 a.m. and then makatapos yan mga afternoon. Minsan alas 3. And then, 7 p.m. to 9 p.m. Minsan inaabot ng 10 p.m. Yan yung training namin. And then after ng training, of course, uwi ka sa dormitory nyo, matutulog, and then bukas papasok naman. So, isa yan din. Isa rin yan, bukod sa malayo ka sa pamilya mo, isa yan sa pinakamahirap na adjustment ng isang student-athlete. Yung pagkasabayin mo yung pag-aaral at saka yung hard training. Kasi sa college, hindi na katulad ng training ng high school, coach eh. Talagang malaking adjustment pagdating sa training program from high school to college. Hindi lang naman yung adjustment sa training, no? Naniniwala rin ako, Coach Romy, yung pag-aaral, ang pag-aaral ng high school, pag tumungtong ka ng college, yes, yung mga subjects mo, no? Mas mahirap yung mathematics, mas mahirap yung mga subjects. So, was there a time na ikaw ba ay gusto nang bumalik dito sa probinsya mo? Yes, coach. Katulad nga ng napanggit ko kayo na actually, hindi lang ilang beses. Maraming beses na naglalaro sa isip ko na gusto ko nang isuko na yung pagiging atleta at bumalik na sa probinsya para doon na lang mag-aral sa probinsya. Kaya lang, Coach Joe, I don't know. May something may something na halimbawa, pagod na pagod ako tonight, pagod na pagod ako, and then naglalaro sa isip ko, parang gusto ko nang umuwi. And kapag napahinga ka ng konti, may something na, ay hindi, since nandito na ako, laban na, tuloy na. And then nagdire-diretso na ako, and then unti-unti na naka-adjust, and na-enjoy ko na yung buhay atleta ng isang student athlete. Coach Romy, ano ba ang kurso na tinapos mo dito sa St. Francis? Yes, Coach Jojo. Actually, nakakatuwa kasi yung batch namin at isa ako sa kauna-unahang nakatapos ng engineering course bilang isang student athlete. Come to think of it, Coach Jojo, no, ang engineering courses ay 5-year course, no? Natapos ko 'yon. Natapos ko ang Bachelor of Science in Computer Engineering sa St. Francis of the Assisi College. Siguro naman besides given the talent na to play volleyball or basketball, dahil biniyayaan ka ng Panginoon ng magandang height, no, 5'11", and at the same time, for you to make it to to graduate computer science, pag sinabi kasing
computer science or engineering or mathematics. Engineering, yes. Karamihan ng Yes. mga student athlete, may terms lang tinatawag, takot sa ballpen, takot mag-aral. Pero Takot sa... ibig sabihin mo, no? Ibig sabihin, mahal na mahal mong itong subject na kinuha mo. Something like that, coach. Pero dumating din talaga sa time na siguro dahil sa sobrang pagod, no? Nakakatuwa kasi minsan pagpapasok kami ng morning, may professor ako noon, no? Tuturo siya. Siyempre, alam mo naman sa engineering, may hawak lang yun na marker and then susulat sa whiteboard, puro numbers, computation. Hindi ko na mamalayan, parang medyo lumalabo na yung mata mo. And paggising ko, iba na yung professor. May mga nangyayari ngayon sa akin, Coach Jojo. Iba na yung professor. Ang ginagawa ko na lang para makahabol, tinitingnan ko yung mga dinat down ng aking mga classmates and pinag-aaralan ko. And praise God, kahit pa paano, nakasurvive sa pag-aaral during those times. Alam mo, nakakatawa yung kwento mo, no? Imagine na nakafocus ka, tumitingin Yes, ka, Coach. and then maybe siguro sa sobrang pagod, nakaidlip ka, and eventually, Nakaidlip. pagdilat ulit ng mata mo, iba na pala yung Iba na yung subject na professor. pinag-uusapan. Yes, Coach. Nangyari sa akin yan. Coach Romy, tingin mo, ano ang meron ka? Ano yung mga characteristics, no, or yung mga values na meron ka na ikaw ay naging successful, no? Successful in the sense na ikaw ay nakagraduate, nakapaglaro ka ng varsity, na makakatulong sa mga nakikinig sa atin. Ano ang meron ka kung meron kang top 3? Top 3 siguro, Coach. Unang-una siguro, number 1 sa akin is perseverance. Ano, Coach? Number 1. Kasi ako, bilang isang tao, pag meron akong sinubukan, hindi ko siya basta-basta binibitawan hanggat may nakikita akong konting glimpse na kaya pa. So katulad nun sa volleyball, no, minsan naiisip ko na ayoko na. Pero sabi ko, since nandito na, no turning back, parang ganun yung sa isip ko. So kaya I think number 1 is perseverance. I think pangalawa naman ay dedication sa lahat ng aking ginagawa. Pagka katulad noon, kahit antok na antok ako, kahit pagod na pagod ako, kapag pumasok ako sa school, gusto ko talagang mag-aral. Gusto kong matuto since nandoon na ako. And then last is patience, Coach. Alam mo kung isa kang varsity, kailangan mo ng mahabang pasensya rin, Coach. Kasi hindi lang ikaw mag-isa Parang bigla kang sasama sa isang grupo. Let's say, 15 kayo sa team. Magkakasama kayo sa ibang dorm. Iba't ibang culture na pinanggalingan. Iba't ibang hobbies. At iba-ibang prinsipyo. And kailangan yung magsama-sama. And kailangan yung magkasundo. So, kailangan meron kang mahabang pasensya para makasurvive ka sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Coach Jojo. I think that is my top 3 kung bakit ako nakatapos ng pag-aaral sa Manila. Ako, Coach Romy, yan ang pinagdadasal ko ngayon. Kasi lahat naman tayo minsan may pinagdadaanan sa buhay. Yes, Coach. Alam mo yun, number 1, nung nadinig ko, perseverance. Nako, thank you, Lord. Si Coach Romy ang naging guest ko ngayon na reminding me na, Jojo, kailangan mo mag-persevere. Then pangalawa, sinabi mo, dedication. Yung dedication or passion na pag naumpisahan mo na yan, tapusin mo na. And then pangatlo, patience. Hindi lahat makukuha sa first, second, third try. No? So, thank you, Coach. Yes, Coach. Parang ikaw ay a refreshing spirit sa akin to remind me na I have to persevere in what I'm doing. Number 2, kung ito naman yung passion na binigay sa akin ni Lord, gift yan no? So, thank you, Lord. And then pangatlo, yung pasensya, no? Patience in dealing with people. And also, magkaroon ako ng pasensya sa mga resulta, no? Yes, Coach. Coach Romy, being a coach right now, no? Ano ang tingin mo ang diferensya ng mga players ngayon
sa mga players dati. So kung ikaw ay coach ngayon, no? So if you are looking sa mga players ngayon at binabasa mo sila, ano ba ang diferensya? Sa palagay ko, coach, nung panahon kasi namin, no? Kapag may sinabi sa amin yung coach, training program, o kaya ganito, kailangan nandito tayo. Talagang napansin ko na ang bilis namin sumunod eh. Talagang, pag sinabi ni coach ganito, nandun kami. Pag sinabi ganun time, nandun kami. Pero sa panahon ngayong coach, ang mga pansin ko sa mga kabataan, siguro masyado silang maraming pinagkakaabalahan. Hindi naman siguro nila intensyon minsan na hindi makasunod o parang gustong sumaway. Pero minsan nangyayari na ah, may training ngayon, tapos magpapaalam si ganito, magpapaalam si ganyan. And of course, nagdaan tayo sa pagiging varsity. Alam naman natin yung mga ganyang palusot sometimes. Ang nakikita ko kasi, coach, ngayon ay napakaingay na. Napakaingay ng mundo. We are in the era of information explosion, sabi nga. So, andyan ang social media, nandyan lahat-lahat. So, maraming pinagkakaabala ng mga bata. Kaya, parang nung time namin, mas madaling mag-focus doon sa sports na ginagalawan namin kumpara sa mga kabataan ngayon na sabog ang kanilang focus. Marami silang masyadong pinagkakaabalahan. So, yun ang sa palagay ko, Coach Jojo. Alam mo, Coach Romy, no, kasalanan ng social media yan or kasalanan ng cellphone kasi dati kailangan ng computer, di ba? Ngayon yung computer or natawag na smartphone, dala-dala nila. Tapos kahit napansin ko to being a coach before, no? The last time I coached was 2014, no? So almost 11 years na ako. And ang ginawa kong rule, Coach Romy, no? Walang bubunot ng cellphone during practice and ayokong makakita during practice. Yes. Going to practice may dalang cellphone kasi ibig sabihin before they enter the court, ang dami na nilang information na di-download, no? So and most of them, if I will mention it, most of them trash, garbage, no? Hindi nila kailangan sa buhay na ito. And binanggit mo, no, yung mga players dati mas focus kasi walang aabalahan, no? And Coach Romy, no, and being a coach right now, no, ano ba ang gusto mong legacy na iiwan sa mga players? Or what are the things na you would want your players to learn while they are under the Coach Romy Vergara School of Coaching? Yes, Coach Jojo. Well, of course, sa ating mga coaches talaga, no, given na iti-train hard natin yung mga player natin para lumakas, gumaling sa sports. Yun, given na yun no, Coach? Talagang lahat ng coach ginagawa yan. Pero sa akin, Coach, isa sa number one na gusto kong mangyari sa aking mga player, gusto ko lahat sila ay makakagraduate ng college. Sinasabi ko lagi sa kanila, ayaw ko na naglalaro kayo ng volleyball and then hindi kayo makakagraduate ng college. Kasi sinatapsa ko sa isip nila, lilipas ang inyong kalakasan, lilipas ang inyong kabataan. Kapag hindi kayo nakatapos ng college, mahihirapan kayong makipagsabayan sa takbo ng mundo. Yun yung gusto kong makita. Tuwang-tuwa ako kapag kami mga varsity na nakakatapos ng kanilang pag-aaral. Sabi ko, hindi pwede na puro laro lang tayo. Kailangan matapos natin ang pag-aaral. Dahil hindi ko lang kayo train para maging magaling na atleta o manlalaro. Itinitrain ko rin kayo, inuhubog ko kayo para sa inyong mga kinabukasan dahil someday magkakaroon kayo ng sarili nyong pamilya. Actually, minsan sinasabi ko sa kanila, minsan nakapagalitan ko kayo, minsan sinasabihan ko kayo ng ganito, hindi lang para sa sport, kundi gusto ko na hindi lumaki mag-mature kayo at balang araw makikita nyo, ito ay training nyo
para kayo ay isang maging mabuting tao. Yun po, Coach Jojo, ang gusto kong mangyari sa aking mga player. Mm-mm. Alam mo, Coach Romy, no, sa mga nakikinig sa atin, alam nila na yung ibang magulang, ang tingin nila sa volleyball or basketball or any sport, game. Pero hindi nila may mga benefits being a varsity player, no? Ano ba ang benefits na nakukuha ng inyong mga player dito sa Pan Pacific, no? University ba or college na? University po, Coach Jojo. Pan Pacific University. Ayun, suot ko pala ngayon yung aming uniform. Ayun. Nakikita ko kasi, sabi ko, baka mamaya masabi kong university, pero college pala. Ano yung mga benefits na nakukuha ng inyong mga atleta? And then, gaano ba kahirap ang inyong ensayo at pag-aaral? Ayan, Coach Jojo, no? Unang-una, kapag ikaw ay naging varsity or student athlete dito sa aming university, of course, 100% yung makukuhang tuition. So, lagi ko sinasabi sa mga bata, kahit papano, nakakatulong na kayo sa mga magulang nyo. Kasi kung hindi kayo mag-varsity, sila pa ang magbabayad ng tuition fee. Di po ba, Coach Jojo? Tama yon. And pangalawa, yung mga atleta namin ay see to it na hindi lang sila mag-e-excel sa sport. Gusto ko rin yung magandang karakter nila. Gusto ko malayo sila sa bisyo, magalang sa mga faculty, sa mas nakakatanda, sa kanilang mga magulang. So, I think ang encouragement ko sa mga magulang, napakaganda po na masana yung inyong mga anak sa mga ganong karakter or pag-uugali, no? And then, nagbibigay rin kami, Coach, ng, of course, dormitory para kapag gabi ang training, ay kapag hindi na sila mahihirapan pang umuwi. We will make sure naman na safe ang aming mga atleta. And then, pagdating sa hirap, of course, Coach Jojo, since ang aking naging mentor o nagturo sa akin ay si Coach Sammy Akelar, of course, kung ano ang training program dyan sa Manila, so, hindi nagkakalayo ang training program dito sa Pan Pacific University. Isipin mo, no, yung atleta na who loves playing the game, who loves volleyball, naglalaro na, libre na ang tuition, di ba? Makakatulong, no, sa magulang. Kasi magulang, wala nang iisipin na mahal ang tuition, no? And may dormitory. Mahal ang tuition, yes. May matitirahan sila. And at the same time, yung kanilang karakter ay nahuhubog sa maganda. Kasi pwede naman nahuhubog. Diba pwede yung karakter niya ay hindi maganda. Yung bad character. Mas maganda yung good character. And dahil si Coach Romy played under Coach Sammy Akelar, former national coach, pag national coach, mataas na level or the highest level kasi representing the country, no? And Coach Romy, no, nabanggit mo din na kanina na you were praising God dahil being a coach, be a coach of influence. Paano mo nakilala ang Panginoon and sino ba yung Panginoon ng iyong buhay? Yes, Coach. Oo. Actually, ito ang tinuturing kong isa. Actually, hindi isa. Ito ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, Coach Jojo. Nung makilala ko ang Panginoong Jesus at tinanggap ko siya bilang tagapagligtas at Panginoon. Ang nangyari kasi, Coach Jojo, nung na-recruit ako from province, napunta nga sa Manila. So, meron ako naging isang professor. Si Engineer Pulyon, no? May something sa taong yun Parang, of course, yung mga professor lang minsan sa engineering, medyo alam mo na, sometimes ganyan. And itong isang taong to, nag-i-stand out na parang ang bait-bait niya, and then ang galing din niya magturo. Makikita mo talaga may compassion siya, may passion, may compassion siya sa mga tinuturuan niya. And one day, nakausap siya, sabi ko, hindi ko alam biglang loob sa bibig ko, sir, saan po kayo nagsisimba? Sabi ko gano'n. Of course, ang expectation ko that time, siyempre, preference naman siguro tayong, ako, pinanganak akong Katoliko, Coach Jojo.
So parang ang tanong ko, saan yung simbahan? Parang para pupuntahan ko. And then, nung sinabi niya sa akin yung address, ganito, pinuntahan ko. And with all of my surprise, iba yung ina-expect ko na napuntahan ko. Parang isa siyang building. Tapos pagpasok ko doon, actually nung una nahihiya nga akong pumasok kasi ang ganda eh. Pero pagpasok ko doon ko palang nakita na may mga ibang parang kasi religion o sekta o hindi naman yung paniniwala hindi naman ganun kalayo eh. Naniniwala tayo na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Tama ba po ba, Coach Jojo? But doon ko mas nakilala. Doon ko mas nakilala ang Panginoon sa church na yon. Kasi dati alam natin, okay, may Panginoong Jesus, okay, pagka mahal na araw, nanonood tayong Passion of the Christ. Pero ang masasabi ko, Coach Jojo, simula nung napunta ko sa church na yon hanggang sa mga oras na ito, mas lumalim ang aking pagkakaunawa at naniniwala ako na mas maging maganda ang relasyon ko sa Diyos. Hindi lang isang pagiging religious people, but I believe I have my personal relationship sa Panginoong Jesus. Coach Jojo. Wow. Dahil sa isang professor na Yes, Coach. wala man lang binigkas no about the gospel, but he lived out the gospel. So, anong nangyari nung pumasok ko sa church na iyon? Adi, nagulat ako, Coach, kasi ibang-iba talaga eh. Kung pagpasok ko doon, actually may nagkakantahan, may nagda-drums, di ba, something hindi familiar para sa akin, Coach Jojo. Pero somehow, there is something in my heart na parang may peace, kahit na parang, ano ba napasukan ko? Parang medyo iba kumpara sa nakasanayan ko before. Pero may something sa puso ko na parang may kapayapaan, Coach Jojo. And then, pagkatapos ang tawag doon ay praise and worship, no, Coach? After noon, may nag-sermon na nga yung pastor, and then, natuwa ako, parang mas naunawaan ko yung mga verses sa Bible na sinabi niya, saka yung mga in-explain niya, mas naunawaan ko. And then pag uwi ko, sabi ko, ganun pala. And then the following Sunday, bumalik ako. And then nagtuloy-tuloy na, actually, Coach Jojo, nakagraduate ako ng college nang hindi ako uma-absent sa church na yon na pinuntahan ko. Di ba? Nung naalala ko, nung high school ako, pumupunta lang ako sa simbahan pag may binyag, pag may kasal, o kaya something may okasyon. Pero nung na-experience ko, nung college ako, napuntahan ko yung church ng professor ko na yon, ng instructor ko na yon. So every Sunday talaga, Coach Jojo, pumupunta ako doon and merong something I can feel the fulfillment sa buhay ko nung panahon na yung, Coach Jojo. Until now, actually, until now. Ako, I thank the Lord, no, dahil sa isang professor, because he lived out the gospel, no? Nakita mo siya being lived out, na wala siyang binigkas. In fact, yun yung gusto ko na isang tao was changed because he saw something in someone na this guy is different. And then, because of that, pagpasok mo sa church nila, sabi pa naman sa Biblia na the word of God is active and living and sharper than any two-edged sword that would penetrate the bones, the bone marrow, that would know the true intentions of the heart. And because of that, the word of God transformed Coach Romy. Paano na naging buhay mo nung ikaw ay nagkaroon ng transformation? Napakagandang katanungan, Coach Jojo, no? Well, ang napansin ko, of course, yung mga panahon na yun, hindi ko napapansin masyado. Pero kung i-analyze ko yung medyo mature na tayo, nasa ganitong edad na tayo. Ang isang pinagkaiba pala, of course, sa pagiging atleta, siyempre, pag atleta ka, whether kilala mo ang Panginoon or hindi, talagang pagbubutihan mo yan. Talagang maglalaro ka ng maayos, magtitraining ka ng maayos. Kaya lang nung nare-realize ko sa Jojo, nito na, tsaka nung nag-mature na, sabi ko, nung palang na-encounter ko ang Panginoong Jesus, all of a sudden, biglang nagbago yung paradigm, yung realidad ko na dati, laro lang kung laro or somewhat, pero nung nandiyan na ang Panginoong Jesus,
parang lahat ng mga bagay na ginagawa ko, kinukommunicate ko sa Panginoon. Actually, siyempre, bilang tao, kahit pa paano nakakagawa ka pa rin ng mali, nakakagawa ka ng mali na hindi tama. There is something sa heart mo na, Lord, parang sorry po sa nagawa ko. Which is dati walang ganon. Kung wala lang, matutulog ka, okay na. Pero kapag nung kilala mo na pala ang Panginoon, kapag nakagawa ka ng maganda, parang natutuwa ka and kinakausap mo ang Lord. Pag nakagawa ka ng hindi maganda, nalulungkot ka, kinakausap mo si Lord. Pag nakaranas ka ng victory, natutuwa ka, idinidedicate mo kay Lord. Parang something, sabi ko na, it completely changed my paradigm. Lagi nang nasa center of my focus is kung maganda, pangit, or whatever na nagawa ko, lagi ko siyang ikinukommunicate sa Panginoong Jesus. So, ganun po yung nangyari, Coach Jojo. The moment na sumpungan ko o nakilala ko ang Panginoong Jesus. Mm-hmm. Alam mo, Coach Romy, I like that, no? Pag ikaw ay may something good in you na blessing, no? Na dumating sa iyo, we praise God. Pag meron naman hindi maganda na, meron kang hindi nagawang hindi maganda, either in word, in thought, or in action. Yes. We go to God. Yes. Lord, naku, I'm so sorry. No, I confess. Sorry po, Lord. Sorry, Lord. And the Lord who is merciful and gracious will forgive us. No? Dahil si Jesus na mismo ang nasa gitna ng ating buhay. No? We do not live for ourselves or for our family, but we live for God and God alone. And Coach Romy, no, being a volleyball coach ngayon, no? Marami nang dumadaan sa kamay mo. But before ikaw ay naging coach ng Pan Pacific, nakwento mo dati, no, when I called you, I think this was a year or 2 years ago, coach. Ikaw ay napunta pa sa Thailand. Paano ka napunta sa Thailand? Paano yung journey yung journey mo being in Thailand and then sa volleyball? Kasi when it comes to volleyball, Thailand, sa Southeast Asia, sikat na sikat Thailand. So, paano nakatulong yung Thailand dito sa iyong buhay as a coach? Ganito po, Coach Jojo. Actually, nagpunta ako sa Thailand as a English teacher. Coach Jojo? Kasi po ako, bukod sa pagiging engineer, computer engineer, kumuha din ako ng PropEd so Professional Educational Unit, para makapag-take ng board exam, licensure for teacher. And nakapasa rin naman po sa biyaya ng Panginoon. So nagpunta ako sa Thailand as a teacher, and then all of a sudden, yung school ay pinahandle nila sa akin. Siyempre, nalaman nila na isa akong atleta before and naging coach na rin ako. Actually, 2008 pa lang, coach, nag-coach na ako sa Manila eh. Naging coach din ako sa St. Francis sa alma mater ko. Mga 2008 hanggang 2011, ganyan. Then, siguro nakita nila yun sa resume ko, nalaman din nila. So, pinakoach din sa akin, pinaturuan din sa akin yung mga estudyante, mga Thailander. And then, may mga all-Filipino club doon sa Thailand. Ako din yung parang nag-train sa kanila para mas gumanda yung laro nila. So, sa madaling salita, na-expose din ako sa culture ng volleyball doon sa Thailand and then dito sa Pilipinas, of course. Pinagkukumbine ko. Well, siguro ang kakaiba ng konti doon, simula bata, talagang very serious sila sa training program. Talagang napakaseryoso nila. Parang gusto talaga nilang pagbutihin kung ano yung ginagawa nila sa sports. Pero sa kabuuan, Coach Jojo, ang masasabi ko sa sistema ng volleyball natin ngayon sa Pilipinas, hindi na siya nagkakalayo doon sa sistema sa Thailand. Kaya malalakas na rin yung mga volleyball player natin dito sa Pilipinas. Coach Romy, no, hindi naman aksidente na ikaw ay napunta sa Thailand kasi pag sinabi nga Thailand, karamihan ng mga teams, no, pinapupunta from the Philippines, papupuntahin sa Thailand, may 1 week or 2 weeks training, eventually. Siguro, kasama na yung team bonding doon and hopefully they could get new techniques or strategies. But sabi mo nga, halos hindi na masyadong malayo ang Pilipinas dito sa Thailand.
Yet, Yes, coach. nakita mo kung ano yung ginagawa nilang maganda doon and dinala mo sa Pilipinas, no? And Coach Romy being a coach ngayon, no? Tingin mo, ano ang responsibilidad na binigay sa iyo ng Panginoon bilang the coach of Pan Pacific University dito sa Urdaneta? Yes, coach. For me, Coach Jojo, no, sabi ko nga kanina, normal sa isang coach na ang mga player mo, palakasin mo physically, strategically, sa paglalaro ng game, volleyball man o basketball, even na yon. Pangalawa is, gusto ko silang makatapos ng pag-aaral. Yun nga yung isa sa greatest joy ko na makita sila na nakatapos ng pag-aaral. But for me, coach, ito para sa akin, ito ang pinakamahalaga. Kasi lagi kong iniisip or lagi kong nasa isip, lagi kong sinasabuhay, hindi ko kinakalimutan yung isang verse sa Mark chapter 8 verse 36, kung hindi ako nagkakamali. Sabi, what will you gain if you, for what profit if you gain the whole world but lose your soul? Sabi niya gano'n. Kasi sa reality, totoo kung magsumikap ka, whether volleyball man yan o kahit na anong ginagawa mo, kapag nagsumikap ka na nagsumikap, maaari kang magtagumpay, maaari mong makuha ang kahit na ano sa mundo kapag meron kang perseverance, meron kang grit na tinatawag, makukuha mo. Pero kahit makuha mo ang lahat ng bagay ng yan, kung mawawala ang iyong kaluluwa or your soul, so wala kang kayang ipalit for Jojo. So for me, ang lagi kong panalangin sa aking mga player ay somehow makilala nila ang Panginoong Jesus. Kasi coach, hindi ako yung hindi ako yung sineshare ko sa ito ang Panginoong Jesus, tanggapin mo siya. Kung hindi, mapupunta ka sa impyerno. Walang ganun sa akin, Coach Jojo Parang katulad nung nangyari sa akin, nakilala ko yung aking professor, nakita ko kung gaano siya kakompasyon sa kanyang mga tinuturuan, and then all of a sudden, naging bunga ako dahil sa kanya, nakilala ko ang Panginoong Jesus. Meron din ang gusto kong mangyari, Coach Jojo, sa aking mga nagiging player o sometimes or mga estudyante minsan. Kasi nagtuturo din ako, Coach Jojo. Isa rin akong licensed professional teacher. Ang unang-una ay pinanghahawakan ko, ipinapamuhay ko yung word na integrity. Hindi lang sa loob ng court, hindi lang sa sport, kundi as a man. Kung ano yung pinamumuhay ko. Pinanghahawakan ko yung integrity para somehow makita na aking mga player, mga estudyante, and I hope na makatulong sa kanila. And most especially, I always pray, Lord, katagpuin niyo po ang mga batang ito dahil alam ko na sa iyo lamang matatagpuan ang kaligtasan. So yung po, Coach Jojo, sa palagay ko, ang isa sa pinakamahalagang mission kung nasaan tayo ngayon. Wow. Totoo yung binanggit mo, no? Yung verse na, what will it profit a man if he gains the whole world, yet Yes, is Coach. going to lose his soul. Sa ibang version, His soul, yes. yet he is going to forfeit his soul. Kasi, Yes. makuha mo na lahat ng kayamanan, no? Sabihin mo nang ikaw ay ang $100 billion. Ikaw ay meron kang, sa iyo na yung pinakamalaking bahay. Ikaw ay may 100 na sasakyan. Uri-uri. Ferrari, Lamborghini, or Mercedes-Benz. Yes. Pero kung si Jesus ay wala sa iyong buhay, mapupunta ka sa isang lugar na ayaw ng Diyos mapunta ang mga tao doon. But sa katigasan ng ulo, gusto nila sila ang maging Diyos. Ayaw nila i-acknowledge na si Jesus is the Lamb of God, no? Who takes the sin of the world. Sa John 3:16, sabi nga nila, for God sent only begotten Son, that whoever believes in Jesus, believes in Him, not perish but will have eternal life, no? Thank you. Yes, Coach. Coach Romy, no, na binanggit mo yon na, yes, everything is meaningless, everything is useless without Jesus being the Lord. Without Jesus. Life. Without Jesus.
everything. Yes, You may have the best life right now, but Yes, Coach. ang importante is yung eternal life, yung buhay na walang hanggan, no? And then you model it, no? You Yes, model Coach. it sa iyong mga sa iyong mga estudyante, even sa iyong mga players, paunti-unti na bibigkas players, mo si yes, Jesus sa kanila. Eventually, Yes. the Lord will use that, no, kung ano yung binibigkas mo sa kanila paunti-unti, not as a pure evangelist na talagang Mm-hmm. banggitin na yung gospel from A to Z, Yes. but because From A you to Z. are living the life of Jesus, no, may kita nila na gusto ko yan, and eventually they will come into the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Dahil may unti-unti kang binabanggit, no, sa kanila. And another Yes, Coach. thing is yung you want them to succeed in life, no? For them to Yes. have a degree, for them to graduate na may pinanghahawakan, kasi ang importante sa mundong ito, Yes, Coach. when you apply for a job, tatanungin nila anong kurso mo, and then pangalawa, Anong course mo? nag-graduate, no? Yan yung Mhm. magkarugtong doon, eh. And kung wala doon, Yes, Coach. medyo it's going to be an uphill climb for somebody. Yes. Kasi kalaban mo yung mga graduates, no? Yung mga naghirap. Mm-hmm. Coach Romy, being a coach, no? A coach of impact and influence, tingin mo what makes a good coach? And then number 2, ano yung gusto mong legacy na makilala ka ng mga tao? What makes a good coach? And then anong legacy ang gusto mo na maalala ka ng mga tao? Yes, Coach. Sa number 1 siguro, no, what makes a good coach? For me, ang prinsipyo ko dyan, Coach Jojo, ang isang mabuting coach ay hindi lamang hinuhubog ang kanyang manlalaro, ang kanyang player sa paglalaro, kundi ginagay niya ito step by step to prepare, of course, first doon sa championship para sa sports, and then second is the championship para sa kanyang kinabukasan. Pero coach, gusto ko sila ay maging ready. Sabi natin yan, pag-graduate nila, pagka may umiidad na, of course, magkakaroon sila ng kanilang pamilya. Gusto ko maging ready sila, maging handa sila. At karugtong, ang gusto kong maging legacy ay somehow, maaalala nila na kapag meron silang pinagdadaanan, ay maaalala nila na may mga bagay na itinuro si Coach Romy about character sa pagtatyaga, pagtitiis, paggawa ng mabuti, pagiging magalang sa kapwa, pagiging patas sa buhay, sa kanilang ginawa. Yun yung gusto ko maging legacy. At kapag ka naman sila ay nakaranas ng tagumpay, I want na somehow maalala nila na ito, ganito yung sinasabi ni Coach, na kapag pinagbuti natin, naging maayos tayo, naging patas tayo sa kapwa, ay makakaranas din tayo ng tagumpay. At ang tagumpay na yon ay mas matamis. Mas matamis dahil ito ay pinaghirapan mo at pinaghandaan mo, lumaban ka ng patas. Yun, Coach, ang gusto kong maiwan. Kahit hindi sa mata ng ibang tao, pero gusto ko sa puso ng bawat manlalaro na nahawakan ko, Coach Jojo. Amen, no? Isipin mo, mga kaagapay, no, sa mga nakikinig. Si Coach Romy, ang iniisip niya, hindi lang the scoreboard. Siyempre, piniprepare niya na for them to become the best athlete, preparing them for championships, no, sa game. Diba? Yes, Coach. Pero mas importante sa kanya yung championship na sa buhay. Na Sa pag buhay. champion ka sa buhay, panalo ka na sa lahat, no? And we don't want our players na to lose the game of life. Yes. Kasi ito yung mas importante, ang scoreboard. Walang 10 years from now, 20 years from now, makakalimutan natin. Makakalimutan na yan. Yes, Coach. Di ba, malalaman ba natin kung sino ba yung nag-champion 50 years ago ng AP? Yes. Makakalimutan lahat yan. Pero pag naalala nila na ano ba ang ginawa ni Coach sa akin, paano niya ako hinubog, and preparing them for life is the best thing a coach can do, no? Kasama si Jesus dahil Yes, Coach. make sure na kilala nila ang Panginoon, because
si Coach Romy is a man of integrity. Sabi niya, kung may bagay na importante sa isang tao, integrity, no? Ang integrity pa naman is bone deep honesty. Na ikaw to na ayaw mong meron siyang moral fiber, no? Meron siyang man of integrity, hindi ka gagawa ng mali sa mata ng tao, mata ng gobyerno, lalo na hindi ka gagawa ng kasalanan sa mata ng Panginoon. Di ba? No? Hindi ibig sabihin perfect tayo. Tayo ay kamali, tayo ay mag-stumble, pero babangon tayo, tapos sabihin natin, Lord, sorry, and then we continue to work our lives na tayo ay magiging ambassadors of the Lord Jesus Christ. Coach, sa mga nakikinig sa atin, no, mga magulang at mga player, ano ang advice mo sa kanila? Isa sa player at isa sa mga magulang kung meron silang mga atletang mga anak. Siguro, Coach, unahin ko sa mga magulang. Coach? Sa mga magulang po out there, kung meron kayong anak na atleta, siguro po ang maia-advise ko ay kung sila ay nagdo-dormitory, kapag umuwi sila, lagi nyo silang kamustahin, ipakita nyo sa kanila ang inyong suporta at ipakita nyo na kasama nyo siya. Kasi po, hindi po madali ang maging varsity. Napakalaking bagay na kapag ang isang bata, alam niya na nasa likod niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang. Napakalaking bagay na alam niya na kasama niya ang kanyang mga magulang sa kanyang pinapangarap. At next po ay lagi niyong ipakita sa inyong mga anak na kayo ay nagtitiwala sa kanyang kakayanan at kayo ay kasama niyang nangangarap na someday makakamit ito ng inyong mga anak. And of course, lagi niyo pong ipag-pray ang inyong mga anak. Dahil hindi lamang po battles, training, especially kung nasa Manila yung mga anak niyo po, napunta sa Manila, hindi lang battle sa training, hindi lang battle sa pag-aaral, meron din pong battle sa, let's say, cultural difference. Napakalaki po ng Kamaynilaan, napakaraming iba't ibang tao ang kanilang mga kasalumuha. Napakalaking bagay po na ipinag-pray natin ang ating mga anak. At sa mga player naman po, of course, ang lagi kong sinasabi ay unang-una, pagbutihin nyo sa paglalaro kasi ang ikakagaling nyo ay nasa inyo rin. Kaya kami mga coaches, kaya namin gumawa ng training program kung ano ang kailangan nyo. Pero kung hindi kayo magsusumikap o makikisabay dun sa agos ng training program, hindi kayo lalakas. So, kailangan magsumikap para maging magaling. So, whatever you do, do it, do the best for the Lord. Lagi namin sinasabi yan. Gawin mo yan, bigay mo yung best mo, hindi lang para sa'yo, kundi para sa Lord na din. And, pangalawa ay ilagay mo sa isip mo, kung ikaw ay isang manlalaro, na lilipas ang kabataan mo, lilipas ang kalakasan mo. Kailangan ay makagraduate ka ng college, ma-prepare mo ang iyong kinabukasan. And ang kasunod po nito, ang sinasabi ko sa kanila, at sasabihin ko ulit ngayon, so ando na, champion ka na sa skills, sa paglalaro, champion ka na rin sa buhay kasi nakagraduate ka, nakagaroon ka ng magandang trabaho, o nakuha mo ng, let's say, nakuha mo ang mga gandang bagay. Huwag na huwag mong kakalimutan na kung lumilipas ang kabataan, lumilipas ang lakas, lumilipas din ang buhay. Darating ang time, lahat tayo ay haharap sa nagpahiram ng ating buhay, sa lumikha sa atin. Yun yung bagay na hindi mawawala. Kaya hindi dapat nating makalimutan. Minsan kasi, sa sobrang daming victory, sa daming tagumpay, nakakalimutan natin na matatapos din ang buhay natin dito sa earth. Huwag na huwag nating kakalimutan na yun, sa tatlong nabanggit ko, sa paglalaro, sa buhay, at yung pangatlo, ang pinakamalaga is the word eternal life. Yun po, Coach Jojo, ang aking gustong iwanan sa mga manlalaro. Pure of wisdom. Full of wisdom, no? Si Coach Romy, no? Sabi nga niya, sa salita ng Diyos, no? What does it profit a man if you gain the whole world? Ikaw na yung pinakamagaling na volleyball player. Yes. You are going to lose your soul because si Jesus ay malayo
sa iyo. So sa mga hindi nakakakilala, buksan yung inyong mga Biblia, go to the computer, social media, hanapin nyo, Book of John. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, life. No one comes to the Father except through Jesus, through me. Nako mga teammates, thank you so much for listening. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. God bless! Puso at Lakas Sports sa Pinas.